Good afternoon po sa lahat. And again, happy Lord's Day po sa bawat isa. And welcome po sa ating Vesper service ngayon pong hapon. Pero bago pong lahat, lagi naman po namin ginagawa, I want to give courtesy to Dr. Reuben Bredenhoff na siya po nga nagsulat nitong sermon. And this was originally preached sa Free Reformed Church of Mount Nasura, Western Australia po siya, may kita, noong 2016. And graciously, lagi din naman nakakatawa, no? Dr. Bredenhoff allowed us to use his sermon manuscript along with encouraging reply from him. Pero di ka na lang din po basahin. Pero nakakatawa lang, kada nag-reply po kasi, yung mga Reformed pastors, kada nagpapaalam tayo. Meaning, they support us and pray for us bilang iisa kay Kristo. But ultimately, nagpapasalamat tayo sa Diyos na nagpapatuloy pa rin po yung pulpit supply dito sa ZCRC. And we pray for the Holy Spirit's continuous guidance na may apply sa ating congregation. Not only to read for doctrine, but also for application para sa ating buhay. Okay, sige po. Sa simula ng worship service po natin kanina, kung babalikan po ninyo, mapapansin niyo po yung God's greeting po natin. And alam naman po natin, every Sunday, na part ng liturgy po natin yung God's greeting. Pero lagi naman po nating warning sa lahat na may danger na dala yung over-familiarization. Diba, lalo na kapag paulit-ulit nating naririnig yung isang bagay, pwedeng hindi na natin pinapansin. Lagi nang nandito. Hindi naman dahil sa hindi nagbabago. Pero it is there always, every week. Pero, this is more than reading the passage. Ang Diyos mismo ang siyang bumabati sa atin mula sa kanyang trono. And kailangan po natin makinig mabuti with this greeting. And yun po yung call sa atin every time kapag pinapahinggan natin yung God's greeting sa liturgy natin. It is God who greets us Himself. So ito po ulit yung greeting. Grace to you and peace from Him who is and who was and who is to come. And from the seven spirits who are before His throne, and from Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn of the dead, the ruler of kings on earth. Galing po yung greeting sa first chapter ng Book of Revelation sa verses 4 hanggang 5. And kapag pinakinggan natin or binasa nating mabuti, mapapansin nating maraming laman itong dalawang verses po dito. And this is coming from our triune God. In the first place, binabati tayo ng Diyos Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Yes, our triune God. At ang Panginoong Diyos, in all of His glory, siya po ang nakikipag-usap sa atin. And ano po ba yung karakter ng Diyos for us to understand the magnitude and the beauty of God? Ang Diyos na walang hanggan, siya lang naman ang Diyos na tapat, siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. And this God, He greets us with His word. And second po na dapat po nating maintindihan dito, na meron pong tunay na miracle po kasi dito na binabati tayo ng ating Diyos sa pamamagitan ng pronouncement niya ng grace and peace. And yung greeting sa atin ng Diyos, hindi lang po ito just simple na hello o kaya kumusta ka na. Hindi ganong klaseng greeting. And minsan kasi yung perception natin when we read the word immediately. But itong greeting ng Diyos, isa po itong declaration ng rich favor ng Diyos para sa atin. And sa ating pakipagtagpo sa Diyos, every Lord's Day, ang sinusiguro po sa atin is yung pagmamahal ng Diyos at meron tayong peace sa Kanya. Di dahil sa kahit anong dahilan, pero lahat ng to dahil sa saving work ng Kanyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo. So yes, ibig sabihin, napakaraming bagay po yung maririnig natin dito sa God's greeting. Particularly sa binasa natin kanina sa Revelation 1:4-5. Pero ngayon, isa-single out natin yung isang part ng passage. Makita po natin to sa bandang huli ng passage. And dito, binabati tayo ng Panginoong Hesukristo na siya ang faithful witness, the firstborn from the dead. Ano bang ibig sabihin po nun? Anong ibig sabihin kapag sinabing si Kristo
tinatawag na firstborn or firstborn from the dead. Alam niyo po, ito po yung isa sa mga glorious titles ng Panginoong Jesus. And ito po yung title na pinapakita sa atin na siya yung tumalo sa ating last enemy, which is death. And siya ang nagkamit ng victory para sa bayan ng Diyos. And ito po mismo yung pag-uusapan po natin ngayon sa Lord's Day 17. Tungkol sa Panginoong Hesukristo, the firstborn from the dead. So, the word to be preached to you this afternoon is that we believe in Jesus Christ, the firstborn from the dead. So, meron po tayo ditong, we have here 2 sermon points. Number 1, Christ rose from the dead. And number 2, so that we too might be raised up. Actually, isang sentence yan eh. Buuin ko lang po. Christ rose from the dead so that we too might be raised up. Okay po? So, but before we begin, let us all ask the Lord for illumination. Let's all pray. Our gracious and risen Lord, you have made our hearts glad in the hope of resurrection. And you, O Christ, are the first fruits from the dead, and in you we behold this sure promise of life everlasting. And as we now come to the preaching of your word, fix our eyes on the things above where you are, seated at the right hand of the Father Almighty. So let the power of your resurrection steer us from spiritual slumber and despair and continue to give us this unshakable joy of our union with you. And by your Spirit, open our ears to hear, our minds to understand, and our hearts to receive these glorious truths of the gospel. And may your glorious name be magnified. May we be strengthened as your church in the sure and living hope that the death has lost its sting and the grave has no victory. In your name we pray. Amen. Sige po, punta po tayo sa ating pong first point. Christ rose from the dead. So kapag dinidil po dito kasi sa catechism, yung resurrection ng Panginoong Jesus, pwede po kasing isipin ng iba, or baka may nakakapansin po sa inyo, no, na parang may nakakaligtaan po dito. So please examine or continue to observe yung ating pong catechism. Kasi po, kung titingnan natin from the past Lord's Days, lahat ng ibang article na Apostles' Creed na dinidiscuss dito nga sa Heidelberg Catechism, ang una-una po kasi na ipaliwanag yung mismong bagay na dinidescribe. About what do you believe? What do you understand? He was conceived, ano ibig sabihin when he was suffered, he crucified, he died, and he was buried. So, inuuna po muna i-discuss lagi, kung papansinin niyo yung mga past Lord's Days, ano ba yung nangyari? Then, doon pa lang ipapaliwanag yung meaning, ano ba yung significance, ano yung benefit nito sa atin. Pero dito, sa Lord's Day 17, interestingly, tumalon agad yung catechism doon sa result or consequence ng resurrection. And ang question agad is, how does Christ's resurrection benefit us? So, hindi mo na kinoconsider dito yung mismong pangyayari nung mismong pag-alis ni Kristo sa libingan. So, hindi pa. Pero parang ganito po yung line of thinking eh. Wala nang sense pang i-deny na nag-resurrect ang Panginoong Jesus. Alam ng lahat historically na bumangon ang Panginoong Jesus mula sa libingan. So then, ang tanong, how does Christ's resurrection benefit us? Ganun po yung line of thinking. Ibig sabihin, no, i-shortcut ko lang konti, dahil lubos na yung kumpiyansa po natin, historically, na muling nabuhay nga ang Panginoong Jesus, dumidiretso ang catechism sa application. So kung paanong may kapangyarihang magligtas ang ating resurrected Christ. So may kita rin po natin yung ganitong thought, kahit dito po mismo sa special title ni Christ, which is the firstborn from the dead. Kasi kino-communicate sa atin sa title na to na merong direct link mula sa glory ng ating tagapagligtas, ang ating Panginoong Hesukristo, patungo sa paraan ng pagtubos niya sa ating mga makasalanan. So in short, dahil ang Panginoong Jesus ay hindi napatay, tayo rin ay hindi napatay. At dahil ang Panginoong Jesus ay buhay, tayo ay buhay. So this is a word of hope. Pero babalikan pa po natin yan. Yung beautiful thought po na yan, mamaya.
Ang una po kasi nating tanong tungkol sa title na to, meron pong kinalaman sa idea ng pagiging firstborn. Ano po bang ibig sabihin nitong word? Kasi kadalasan po kasi iniisip po natin, na and everyone, majority naman, na yung mga firstborn o panganay po even sa mga pamilya po natin ngayon, na mahalaga sila. And sa totoo lang, kahit sa Old Testament, ganun din po yung view nila, na merong special place yung mga panganay na anak, lalo na kung lalaki. So this was a place of privilege and pointing dun sa greater fulfillment ng ownership, redemption, and sovereign choice ng Diyos. And actually, ayon pa nga sa kautusan ng Diyos sa Old Testament, so dapat tumanggap yung mga firstborn child ng special treatment. And may kita po yun sa Deuteronomy 21, no, you can go there. Deuteronomy 21, na sinasabi na kapag dumating ang araw na ibabahagi ng isang ama yung kanyang mga ari-arian sa anak niya. So dito sa verses 16 to 17, so ulitin ko lang po, Deuteronomy 21, 16 to 17. So according to this, then on the day when he assigns his possessions as an inheritance to his sons, he may not treat the son of the loved as the firstborn in preference to the son of the unloved, who is the firstborn. But he shall acknowledge the firstborn, the son of the unloved, by giving him a double portion of all that he has, for he is the first fruits of his strength. The right of the firstborn is his. So dahil siya yung unang isinilang mula sa kanyang mga magulang, siya po yung magiging principal heir ng lahat ng mga ari-arian. So with this, kaya po, naging important matter to sa bawat pamilya sa kung sino yung may rights of the firstborn. And kung maalala po ninyo, sa Old Testament, nag-away sina Jacob and Esau about dito. So, dahil may kasamang maraming benefits, maraming honors yung pagiging panganay, naging paraan to para i-describe, hindi lang po about sa kung sino yung oldest sa isang pamilya, but kundi yung sino mang binigyan ng great blessing. So, the firstborn is someone who gets to enjoy a special place of favor. So, kaya't sinabi po ng Diyos tungkol sa kanyang chosen people na makita po natin sa Exodus 4:22, Israel is my firstborn son. So, hindi po ibig sabihin na hindi naman po pwede maging conclusion natin dito na may iba pang anak ang Diyos or una lang sa napakarami yung Israel. No, hindi po yun yung ibig sabihin. Pero, ang meaning nito is that firstborn means that God put His claim upon Israel and He highly honored them. Kaya, pagdating natin sa New Testament and may kita natin na tinatawag si Christ as the firstborn, mula sa lahat ng mga natutunan natin sa Old Testament, unti-unti po nating maintindihan or maunawaan kung gaano to kaimportante na sinasabi sa atin yung greatness, yung honor, and yung glory ng Panginoong Hesukristo. And in fact, hindi po sa, di ba, yun yung God's greeting natin kanina, pero hindi sa Revelation 1, unang lumitaw yung title na to. So meron na po tayong dalawang examples na may kita sa Colossians chapter 1. Doon sa chapter na to, talking about Colossians chapter 1, gaya po na madalas gawin ni Paul sa mga sulat niya. So, nananalangin siya para sa mga believers na sinusulatan niya. And habang ginagawa ni Paul itong words niya to the Colossae people, so Paul breaks into a hymn of praise. So, nandun yung papuri niya sa Diyos, all about the glory, the grandeur, and supremacy of our Lord Jesus Christ. Ibig sabihin, pinupuri ni Paul si Kristo. And ito po ay dahil sa dalawang bagay. So yung unang dahilan, yung supremacy ni Kristo in God's work of creation, na makita po natin sa verses 15 to 17. And secondly, yung supremacy ni Kristo in God's work of redemption, na makita po natin sa verses 18 to 20. And sa dalawang pagkakataong pong to, both in creation and redemption, notice na parehas dinidescribe ni Paul ang Panginoong Hesukristo as the firstborn. So, tingnan po natin yung verse 15, Colossians chapter 1, kung saan sinabi ni Paul,
tungkol sa Panginoong Hesus. He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. Alam niyo po, marami po mga tao ang nagtatanong about this phrase, firstborn of all creation. Nagtatanong sila, kung ang Panginoong Hesus ang firstborn of creation, hindi ba't ibig sabihin nito na siya ay unang created being? Kung ganun, hindi ba ibig sabihin nun na hindi na siya Diyos? Ang sagot is, malaking no. No talaga. Di ko lang kung paano pagagamit yung words to say no. Pero no. Pero mga kapatid, tandaan po natin, and here's the answer as we see sa mga susunod na passage. Tandaan po natin na yung ibig sabihin ng salitang firstborn, sabi ko nga kanina, higit pa doon sa birth order in the family. Hindi. Pero pinapakita po dito sa salitang to, yung pagkakaroon ng exalted position and great honor. Hindi sinasabi ni Paul na ang Panginoong Hesus ang first created being. Again, isa malaking no. Ulitin ko lang ulit. Pero kasi sa katunayan, kasi sa mga susunod po ng mga verse, sinasabi that Christ is the one by whom all things were made. The Lord Jesus was the agent of God in putting the whole creation together, meaning He's the glue that holds everything together. And ito po yung amazing thought po dito, no? Moment by moment, si Kristo po yung nagsusustain sa buong universe. Si Kristo po ang gumagawa po nun. Alam niyo po, pinrofesay na po ito about kay Kristo na makita po natin sa Psalm 89. And ito rin yung reason bakit ito po yung call to worship natin ngayon. And dito sa Psalm 89, nagsasalita ang Diyos tungkol sa great king mula sa line ni David. And yung pangako ng Diyos na makita po natin sa verse 27 ng Psalm 89, and I will make him the firstborn, the highest of the kings of the earth. So tingin niyo po, sino po kaya yung pinatutungkulan po dito? Walang iba, kundi ang Panginoong Hesukristo. Siya na ating hari. Siya na nangunguna sa lahat ng creation, and siya rin nangunguna in the work of redemption. And dahil po dito sa Colossians, pinagpatuloy ni Paul yung sinabi niya patungkol kay Christ. Verse 18, and He is the head of the body, the church. He is the beginning, the firstborn from the dead. So, nandito na naman yung term na hinahanap natin. Ano nga bang ibig sabihin na ang Panginoong Jesus ang firstborn from the dead? Ngayon, simulan po muna natin sa kung ano ang hindi ibig sabihin. Hindi po ibig sabihin nito na ang Panginoong Hesus, yung kumbaga kauna-unahang tao na nabuhay mula sa mga patay. Kasi marami po sa mga saint, lalo na sa Old Testament, yung nauna sa Kanya. And maging sa panahon ng ministry ng Panginoong Hesus, meron din po kasing ilan na muling nabuhay, tulad ng kaibigan niyang si Lazarus. Kaya, hindi si Christ yung unang nabuhay muli. Pero, ang point is, yung resurrection ni Kristo ang most exalted, ang most honored sa lahat ng mga nangyaring resurrection. Because, ito yung naiiba kumpara sa mga nauna. It is because when Christ resurrected, this was the beginning of something new. Something beautiful. Isipin po natin kung paano yung iba na muling nabuhay, lahat po sila pansamantala lang. Lahat ng mga naunang saints. Pero pag sabihin kalaunan, mamamatay din sila. Meaning, pagdating kay Lazarus, darating din yung araw na mamamatay siya. Ililibing din siya for the second time. Pero pagdating kay Kristo, muli siyang nabuhay mula sa mga patay at hindi na siya mamamatay ulit. Nabuhay siya muli na merong katawan na incorruptible. He'll never return to the grave. It is because the power of sin is broken. Now Satan is defeated. Now the painful sting of death has been removed. And ito po yung dahilan kung bakit sinasabi ni Paul, pagkatapos niya i-describe si Christ as the firstborn from the dead. So dito in-explain ni Paul agad yung amazing results ng buhay at work ni Christ. Kasi sabi po dito, Colossians 1:20, and through Him to reconcile to Himself all things, whether on earth or in heaven, making peace by the blood of His cross. So,
by His saving work, the Lord Jesus starts a new era. He begins a new age of salvation. So He forms, sinimulan na niya yung new creation, the new heaven and new earth. Ibig sabihin, nung mabuhay ang Panginoong Jesus mula sa libingan, i-declare ng Diyos Ama na sapat na yung lahat ng paghihirap, lahat ng sakit na dinanas ng ating Panginoong Jesus, ang kanyang anak. This resurrection was a divine stamp of approval. Kumbaga, ito yung certification na kailangan natin. So yung muling pagkabuhay ni Kristo, nangangahulugan na natapos na niya yung gawain niya. So kinuha ni Kristo yung bawat patak ng cup of judgment ng Diyos. He endured every second of eternal death. So, may tinuturo po sa atin yung empty grave ng Panginoong Jesus. And ano po yung pinapakita po nito sa atin? It means the payment for our sins is full. The glorious resurrection of Christ means that the Father is well pleased with His Son. And ang good news po is that maaari tayong makibahagi sa lahat ng mga ginawa ni Kristo. So maaring sabihin na siya yung firstborn na tumanggap ng lahat ng inheritance of glory niya, meaning lahat ng honor, blessings, and riches na nararapat sa Kanya. And ito po yung good news. He freely shares it to us, His brothers and sisters. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng pananampalataya na pinagkakaloob sa atin ng Diyos, as the Lord works in us, atin po lahat yon. Sabi nga po dito sa Catechism, sa question 45, well, isang tanong naman tayo, this Lord's Day. Sabi dito, by His resurrection, has overcome death. He has overcome death so that He might make us share in the righteousness He won for us by His death. So Christ rose from the dead, and He stays alive forever so that we can share in His life and His glory. Alam niyo, wala naman po tayong naiambag po dito Pero ginrant po yun sa atin. Kumbaga, sa labanan, hindi man lang tayo kasali. Pero, shinare po sa atin yung victory. So ngayon, kapag tumingin ang Diyos sa atin, sinasabi niya, "You are my beloved sons and daughters. With you, I am well pleased." So, by faith in the risen Christ, we have already crossed over from death to life. So, yun po yung pupuntahan natin further dito sa second point. And sabi po dito, so that we too might rise. So again, dito na po tayo sa second point. Kasi kung meron pong tinatawag na first, so alam po natin na meron pang kasunod So yun po yung hint or clue na pinapahiwatig sa atin yung about dito sa title na firstborn. It is a hint saying that our Lord Jesus has started something great. Na siya yung unang muling nabuhay in this new era, and He is the first among many. And may kita din po natin to sa 1 Corinthians 15. And yung 1 Corinthians 15, tinatawag po itong resurrection chapter ng Bible. Dahil dito, if you're going to observe, malinaw at powerful na ine-explain yung fact and meaning ng resurrection ni Kristo. So ini-insist dito na kailangan mabuhay ng Panginoong Jesucristo. In fact, mayroong mga direct statements dito sa 1 Corinthians 15. Gaya po dito sa verse 14. And if Christ has not been raised, then our preaching is in vain, and your faith is in vain. Or dito naman po, so from verse 14 sa verse 17 naman. And if Christ has not been raised, your faith is futile, and you are still in your sins. So, yung mga words na yun, napakabigat ng mga statements na yun. Ibig sabihin, seryoso ang scripture na nakasalalay yung buong kaligtasan natin sa muling pagkabuhay ni Kristo. So, we can put this in another way. Ibig sabihin, kung walang Lord's Day 17 dito sa catechism, pues, hindi na natin kailangan yung buong catechism. But, mga kapatid, there is salvation, and it's not just for this life. Ito po ay dahil muling nabuhay ang Panginoong Hesukristo. And para po ipaliwanag kung paano to nakaka-apekto sa ating mga believers, meron pa pong isang metaphor na ginagamit, or meaning comparison, para mas maintindihan natin. And related po ito sa word na firstborn, na, well, pinag-usapan natin kanina.
And may kita po itong panibagong word sa verse 20 ng 1 Corinthians 15. But in fact, Christ has been raised from the dead, the first fruits of those who have fallen asleep. So, hindi lamang firstborn si Kristo, siya rin ay first fruits. So, para po dito sa word na first fruits, so para mas maintindihan pa natin, babalik ulit po tayo sa panahon ng Old Testament. Well, farming people ang mga Israelite. Abala sila, napakaraming bagay. Paghahanda ng mga field, magtatanim ng mga crop, lagi silang nananalangin na, ay, kailangan umulan, kailangan umaraw. So, pig sabihin, ganun na rin, even dun sa pag-aani nila, ng mga bunga, ng mga tinanim nila. So, kaya, kada panahon ng harvest taon-taon, ina-acknowledge ng mga Israelite ang Diyos na siya yung tagapagbigay ng lahat ng blessings sa kanila. So kaya, pagkatapos nung unang araw, nung pag-aani nila doon sa mga fields, so habang nagpapakapagod sila sa pagtipo ng name it grain or barley, so maglalaan yung mga Israelite ng malaking portion para dalhin nila doon sa lugar ng pagsamba. Ito po yung tinatawag na first fruits. And inaala ito sa Diyos bilang symbol para sa buong ani. So katulad po yan ng down payment. So kapag bumibili ng bahay, so pledge ang first fruits. Yan po yung deposit na looking ahead doon sa remainder. And pinapakita dito na di lang yun, no, humble acknowledgement din yung first fruits. Ibig sabihin yung lahat ng naani, lahat ng nasa field, pag-aari ng Diyos. Bottom line is, balik lang po tayo with the image of the first fruits. Kung ang Panginoong Jesus, ang first fruits, sabi nga dito, of those who have fallen asleep, sabi nga sa passage, that means, He is beginning what is yet to come. He's beginning something great, something beautiful. And ito po yung joyous event ng kanyang resurrection, na yun po yung una sa exciting day ng harvest. Pero, palatandaan lang to ng mas higit pa na darating. Yung resurrection ni Kristo, meaning yun po yung sariling guarantee ng Diyos, ang sure down payment ng Diyos na lahat ng mga believers na namahinga sa kanilang grave, muling babangon balang araw. So kaya po sinasabi dito sa Acts 20:23, Acts 20 verse 23, that Christ was the first to rise from the dead. Ang Panginoong Jesus ang nauna dito sa new age of salvation. At dahil siya'y muling binuhay ng Diyos, tayo man ay muling bubuhayin din. So ngayon, sabihin, mamamatay pa rin tayo mga Kristyano. Tayong lahat ay mamamatay, or unless bumalik ang Panginoong Hesukristo. Pero wala nang dahilan para magkaroon tayo ng hopeless sorrow. Dahil, sabihin, nasimulan na ni Kristo itong glorious harvest. Gaya nga po ng explanation sa Catechism, ang unang resurrection ni Kristo guarantee din ng ating resurrection. Kasi again, sa question 25, Christ's resurrection is the guarantee of our glorious resurrection. Kaya po mga kapatid, kung tunay po tayo na sumasampalataya kay Kristo, wala na pong dahilan para matakot. Si Kristo po yung security natin for eternity, na siya po yung deposit natin para sa ating kaligtasan. Kaya kahit na dumating tayo sa point na nakahimlay tayo sa ating mga libingan on the day of His return, Christ will not abandon us. Or sabihin na natin na reality of death, mabulok tayo, hindi na tayo makilala, Christ will not let us see decay forever. Kaya kahit na maging alabok po tayo, sabi nga, si Kristo yung ating resurrection. He is our life. Si Kristo ang ating buhay. Naalala niyo po niyo, balik lang po tayo sa New Testament. Naalala po ninyo yung mga moments sa New Testament, kung paano na sa ilang salita lamang ni Kristo, muling binuhay yung mga patay. Napakaraming accounts po, di ba? We have here 3. Una, isipin niyo si Jairus, ruler ng synagogue, and yung anak niyang babae, na may kita po sa Mark 5 verse 41. Mark 5:41. And ang sabi ng Panginoong Jesus, Talitha kumi, which means, little girl, I say to you, arise. Another one,
Isipin din niyo yung anak ng isang widow sa Nain na may kita po sa Luke 7. Maikli lang naman. Young man, I say to you, arise. O kaya yung example din po natin kanina, yung mismong kaibigan ng Panginoon na si Lazarus. John 11 verse 43, Lazarus, come out. So sa lahat po ng mga tagpo na yon, well, we have here 3 examples. Sa lahat po ng mga tagpong yon, ganon yung mga ginawa ni Kristo noon. And here's the promise, ganon din yung gagawin niya ulit. And hinihintay po natin yung araw na yon. Yung araw na ipapakita ng Panginoong Hesus yung kanyang full authority over death. And ipapakita niya to in the fullness of His glory. Si Kristo mismo ang bababa mula sa langit with a loud command, and the dead in Him will arise. So with just a word from His mouth, Christ will heal all the brokenness in this world that is caused by sin. Sa ilang salita lamang ni Kristo, babalik ta rin ni Kristo ng buo yung ginawa ng ating last enemy, which is death sa ating pamilya, death sa ating church, and sa buong mundo. Sa isang salita lamang, papakita ni Kristo sa lahat kung gaano kalubos yung kanyang tagumpay. So, we have great hope in Christ. Minsan kasi paminsan-minsan, pinag-uusapan po natin kung paano nga ba nakakatagal yung mga unbeliever. Wala silang certainty for tomorrow. Wala silang confidence for eternity. And kung isipin, paano nga ba haharap ang isang tao sa ultimate na realidad ng buhay? Paano kakayanin ng isang unbeliever ang kamatayan? Ano nga ba yung masasabi nila na kapag may isang, not only sa kanilang sarili, paano kung may isang buhay na naman na pumanaw outside of them? And yes, maraming mga taong takot sa kamatayan. Kaso, anong ginagawa nila? Iniiwasan nilang pag-usapan yung bagay na yun about death buong buhay nila. Merong ibang parang manhid, basta hindi ko na lang iisipin about death. Or merong iba na kumakapit sa mga false hope, dala ng walang malalim na pangunawa sa salita ng Diyos. Kaya ang sinasabi lang nila, yung death, part lang yan ng tinatawag na circle of life. Parang Lion King pa nga. O kaya naman sinasabi ng iba na, anong death yung pinagsasabi ninyo? Mabubuhay tayo through our children, through our legacy. Ganun yung nangyayari sa iba. O yung mas malungkot na klase ng foolishness. So, sabihin yung mga binabanggit ko, foolishness lahat yon. Yung pinakamalungkot is that babalik tayo in some other form. Sabihin, nagtitake up ka ng panibagong worldview to accommodate your foolishness. And with this, napakalungkot ng buhay kung walang pag-asa dahil sa Panginoong Hesus. Ngunit tayo mga kapatid, tayo po ay merong tunay at buhay na pag-asa sa muling pagkabuhay ni Kristo. And we receive this by the grace of God. Nothing to boast, coming from our own. And kung yung pag-asa po natin hindi nakatuon kay Kristo, pwede natin pong ulitin yung mga tanong sa 1 Corinthians 15. Pero in this way, ano bang point ng lahat ng bagay? Bakit pa maglilingkod sa Diyos kung wala namang future? Kung wala namang eternity? Bakit pa mananampalataya kung walang resurrection? Bakit hindi na lang tayo mag-give up ngayon din? Ngayon, nakikita natin kung bakit sinasabi ng mga unbeliever or ng mga taong hindi nakakakilala sa Diyos. Kumain tayo ng kumain, uminom, magsaya dahil bukas mamamatay din tayo. And that's it. Doon na magtatapos ang lahat. Point is, mga kapatid, kung hindi muling nabuhay ang Panginoong Hesukristo, baka ganun na rin tayo mamuhay. Live for today, forget eternity. Kasi tayo po sa sarili po natin, hindi ba totoo na minsan na ganun din tayo namumuhay? Hindi ba parang umaasa tayo na parang ito lang yung panahon na meron tayo? Kaya ginagawa natin, pinupuno natin to ng worldliness. Excessive entertainment, games, doom scrolling sa social media, drunkenness, pornography, worldly parties. Ibig sabihin, minsan umaasal tayo na para bang si Kristo ay patay pa rin. O kaya umaasal tayo na hindi siya babalik ulit.
Alam niyo po yung reason dahil po dito. Ibig sabihin, nakatuunan tayo sa sarili nating glory instead of God's glory. Para ba nag-agree tayo po dun sa motto na you only live once? Kaya ang ginagawa, sinusulit na natin and kinukuha na natin agad lahat ng pleasure ngayon. Pero mga kapatid, nagbabago ang buhay kapag nakipag-isa kay Kristo. Ibig sabihin, by faith in Him, we're already on the path to glory. Kaya di ba inintindi natin na meron tayong New Testament eschatology na already and not yet? It is because we have hope. Hindi lang siya para makategorize natin, ma-explain natin ano ba yung eschatology natin sa Reform. Pero kung ano yung pinanghawakan natin. Na may pag naintindihan natin yung ating eschatology na nakaangkla sa gospel, it will direct us how to live our lives in the present. So, ibig sabihin, kung walang by faith, hindi walang kabuluhan yung mga labors natin. And kundi meron tayong eternal goal. Dahil ang Panginoong Hesukristo na muling nabuhay, na merong pangako tayo mula sa Diyos na mabubuhay tayo kasama niya magpakailanman. And yung bagay ba na yun, hindi ba natin nakikita yung victory na yun already? It is because Christ has already caused us to be raised. Hindi pa physically, hindi pa nangyayari yun, kundi spiritually. Sabi nga sa catechism natin ngayon, by His power, we too are already now resurrected to a new life. Sabi nga din sa Ephesians 2:4-5, a very beautiful passage. Ephesians 2:4-5, but God, being rich in mercy, because of the great love with which He loved us, even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. So kaya sa pamamagitan ng banal na Espiritu, inuutos ni Kristo na tayo po'y lumabas, ika nga mula sa ating mga spiritual graves. Ibig sabihin, the new creations begin already, now. So paano po natin malalaman yun? Ano po yung mga telltale signs that the new creation begins now? So ibig sabihin, nakikita natin, malalaman natin po yan kapag nakikita natin yung resurrecting power ni Kristo, kapag nananampalataya ang isang tao sa Panginoong Hesus bilang kanyang tagapagligtas. Nakikita din natin to kapag may taong nagpapakumbaba na tumatanggap at sumusunod sa salita ng Diyos. He is resurrected. Demonstration ng kanyang spiritual resurrection. And nakikita din natin to na kapag may isang church and we pray na namumuhay ng may patuloy na pagpapasalamat sa Diyos. And kapag meron po tayong buong tiwalang nananalig sa Diyos, and nakikita natin ang resurrecting power ni Kristo, kapag nagiging willing tayo to sacrifice, kapag nagiging willing tayo to serve one another. Kasi minsan po nakakalimutan po natin to na isang miracle, yung bagong buhay natin kay Kristo. Compare ninyo yung buhay po ninyo ngayon, from the past. And kung titingnan po natin ngayon, lahat ng mga victories that God has caused us, ibig sabihin, ito po yung bagong buhay na binigay sa atin sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Well, hindi po ito klase ng miracle na parang, imagine may sementeryo, babagsak yung mga lapida, bubukas yung mga nicho, and then yung mga taong buhay ilalabas. Kakanood po niyo yung pelikula Hindi po tungkol doon na klaseng imagery. Pero hindi ganun klaseng miracle. Pero kapag sinabi nating bagong buhay kay Kristo, nandun yung pananampalataya, tunay at nakakapagligtas na pananampalataya sa puso ng isang tao. Nandun yung holiness sa kanyang buhay. So, yun po yung mga bagay na to, supernatural events. Those are marks of grace na kailanman hindi ma-recreate sa sarili natin. Kasi grace nga na hindi mo makikreate sa sarili mo. Kasi minsan, akala natin, and we assume this most of the time, and alam kong prone po tayo, minsan nakala natin na natural sa tao na magmahal sa Diyos. O kaya inisip natin na standard feature ng isang tao na magkaroon ng pananampalataya o faith. Pero hindi. Yung mga bagay po na yun, kailanman hindi mangyayari kung wala yung work ng Holy Spirit. Kasi nga kung wala yung Holy Spirit, mas matigas pa tayo sa bato. Ika nga, mas malamig pa tayo sa yelo. Kung wala ang banal na Espiritu, mananatili tayong patay sa mga kasalanan. Pero ulitin ko lang po ulit, Ephesians 2:4-5,
But God, being rich in mercy, because of the great love with which He loved us, even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. So, ito po ay resurrecting miracle mula sa Holy Spirit. Na siya po yung dahilan kung bakit tayo may faith, bakit tayo may hope, bakit tayo may love. And seeing our new life, na yun po ay isang resurrecting miracle, nagli-lead po yun sa atin at least 3 results. Unang resulta, dapat tayong mapuno ng taus-pusong pasasalamat para sa lahat ng biyaya ng Diyos. And dapat nating maunawaan again and again na tanging sa pamamagitan lamang ng biyaya ng Banal na Espiritu kay Kristo, kaya tayo nandito sa katayuan natin bilang mananampalataya. And di lang po yun, kundi tayo po'y tinawag bilang mga anak ng Diyos. And that calls us to endless thanksgiving, na ito po yung lifelong response natin. So secondly, yung pagkilala po sa bagong buhay natin na, yes, this is a miracle. Dapat po mag-udyok sa atin na maging eager sa good works. Na gamit yung gift of life na binigay sa atin to further mature to a new life that God has given us. Binibigyan tayo ng banal na spirito para makagawa ng mga great things para kay Kristo. Iniligtas tayo at ibinangon tayo ng Diyos sa isang purpose. Kaya't mamuhay po tayo ayon sa pagkakatawag sa atin to please the Lord. And thirdly, yung pagkilala sa bagong buhay bilang isang miracle, yun po yung nagpapaalala sa atin sa teaching na may kita natin sa Canons of Dort, sa 5th head of doctrine, which is the perseverance of the saints. Meaning, di ko man ma-expand po ngayon, but meaning, God has started a good work in us. And He won't stop. He won't quit what He started. Yan yung po yung promise sa atin. Naipasok na yung first fruits, which is si Kristo, at ngayon tatapusin ng Diyos yung ikang harvest. Ibig sabihin, dadaling niya tayo sa completion hanggang sa araw ni Kristo. Ibig sabihin, it leads us to a holy life na nakadirekta papunta sa heavenly Jerusalem in which God dwells. Ng ating puso at isipan ay nakatuon sa Panginoong Diyos. Kaya po, and this ends here. Kaya mga kapatid dito sa Zion Covenant Reformed Church, alalahanin po natin, di ba yung simulang pinag-usapan natin kanina about God's greeting sa ating Vesper service ngayong hapon, na ma-realize po sana ninyo na gaano kaganda yung greeting po na yon mula sa Diyos. And kada linggo, ibang passage man yung gamitin natin, lagi tayong binabati with the grace and peace na binibigay sa atin ng Diyos. Binabati tayo mula sa glorious na pangalan ng ating Panginoong Yesus, na ating tagapagligtas, and He is the firstborn from the dead. Ang tandaan natin ulit, sinabi ko na po kanina, sabihin ko po ulit, dahil hindi napatay si Kristo, tayo rin ay hindi napatay. At dahil buhay si Kristo, buhay rin tayo. At dahil si Kristo ay walang hanggan, ang iniligtas ng Diyos, na bayan ng Diyos, ay mabubuhay na walang hanggan. Amen. Tayo po ay manalangin. Bow down your heads and let us pray. Our gracious Father, it is a joy that you always greet us from your heavenly throne with grace and peace. And we are always amazed by your mercy, that you, the Sovereign and Holy One, would stoop to bless sinners such as we are. Our Lord Jesus Christ, we praise you, our faithful witness, the firstborn from the dead. And yours is the name above every name. And in rising from the grave, you conquered death and broke the power of sin. And now you live forever to intercede for us. Because you live, we too shall live. And we thank you for the sure and certain hope of the resurrection. And Lord, even now, though we walk through a world of sorrow and death, we do not grieve as those without hope. It is because you are the first fruits of the great harvest. And just as surely as the tomb was empty, so too shall our graves one day be opened at the sound of your voice. And Holy Spirit calls us to live today as those who've already been raised to new life. Awaken our hearts, strengthen our faith, and continue to guide us in holy obedience according to the word that you have penned. Let us not live
to this passing present age with the church, but for the glory of our risen King. And keep us in this hope, our triune God. Sustain us until the day when our faith gives way to sight, and we shall see our Lord Jesus Christ, the Lamb who was slain, now standing in glory and reigning forever. In Jesus' victorious name we pray. Amen.